Yung pong syempre, minsan na ano nila, kasuso. Kaya po naging kasuso po yun, sir, dahil po sa may kapamilya, kapatid, di ba? Kapuso, kaya po may kasuso. Kasi namili po kami di ba, nung araw kung kasuso o katete, katitip. Sabi ko parang, di ba, sounds like kapuso yung kasuso, kaya po kasuso. Yun po yung nararamdaman ng mga kababaihan natin, madalas yung kanilang dibdib, no? Yung kanilang suso. Ayan po. Yung mga bakla naman po, verb po yung amin. Verb po yung... Ibang suso yun. Verb. Ibang suso yun. Noun yung kanila, verb natin. Noun yung kanila po, sa amin, verb. Verb? Verb of the same feather. Okay. Anyway, ayan po. Kung naku, Diyos ko, mas matutuwa ko kayo dito. And I'm sure every year po gagawin na po ito, sir. Kasi yung mga ating pong mga pasyente, yung mga warriors po natin, alam nyo, hindi nila dinidibdib yan. Kahit dibdib ang kanilang karamdaman. Totoo. Oo, talagang they look at the brighter side of having breast cancer. Kaya kung mapapansin ninyo, pag yan, mga nagsitaasan ng kamay, ang yayabang pa. Feeling nyo nagpapanggap sila na merong pero meron ho talaga. Katulad yan, may mga sino yung stage 1 dito? Taas. Malakpak! Stage 1. Ayan po. Ilan lang yung stage 1? Stage 2. Diba? Tuwan-tuwa pa mga puta. Yayabang. Stage 3. Akala nila kinabog nila yung stage 1. Parang ganun, mas nanalo kami. Oo, di ba? Stage 4. Ayun po, mahina na po. Konti lang? Kasi, mahina lang po yung malakpak nila. Hindi na may angat yung dalawa ng braso. Pero sa totoo lang, tuwan-tuwa po yan. Yung mga ating warriors. Kasi, sa panahong nadaragdagan sila, nadaragdagan din yung mga tumutulong, mga nakakakilala, mga kumikilala sa aming foundation. Dumadami rin ho yung aming mga donors. Kaya sila'y tuwan-tuwa dahil para malaman nila na maraming donors, syempre marami ho kami na ibibigay para sa kanila. Dahil hindi naman din ho namin siya ibinubulsa. Kasi hindi naman po kami politiko. Pasok na pasok sa election na. Pasok na pasok sa election sa Lunes. Oo, di ba? Nagsimula ho yan sa barangay na kung madadaanan yung mga barangay, di ba? Sila yung mga nangangako ng pagbabago. Oo, mga tunay at tapat na paglilingkod. Oo. Walang korupsyon sa gobyerno ng barangay, may mga ganyan. Sabi ko, saan na napunta mga korap? Lahat malinis. Tuwing election po. Pero anyway, ito pong ating mga pasyente, sir, talagang tuwan-tuwa, hindi man sila isa-isa magsalita rito, alam natin kung ano ang kanilang loobin, kung ano yung kanilang damdamin, yung kanilang kagalakan. Imagine niyo, sir, dapat itong mga 100 to 100. Yung iba yung may nagka-aberya lang, may naramdaman. Yung iba, yung wala akong pamasahe. Galing pa ng kahit Bulacan lamang yan, or Laguna. Talagang yung mga indigent patients po namin, talagang dapat ang tinataguyan lang namin yung kanilang mga karamdaman. Pero minsan, huhugot ka pa sa bulsa. Kaya yun po yung aming mga dilemma or problema. Pero nakakaisa naman po sila lahat na alam nila lahat na hindi lahat ng 700 matutugunan ng bawat donor. Katulad po ninyo na may mabuting puso. Maraming salamat, sir. Thank you so much. Gusto po. Pagkalain po kayo ng Panginoon. Siyempre, bukod ho dito, meron din ho kaming dugong alay, dugtong buhay. Opo, ito po yung
2017 po, nanganak po yung misis ko. Kasi yung iba sinasabi, ampon ko yung mga bata. Ako po tumira. Promise. Alam mo yan. Wala ako dun Witness ka. Opo. Nung nanganak. Hindi. Kasi na-witness ni Loy yun. Kasi kita-kita natin checks. Nagkakuliti si Loy. Naninilip ako. Naninilip siya habang ginagawa namin ni Mrs. Hindi nakafocus ako sa goal. Hindi. So, anyway, ito pong dugong buhay. Dugong alay, dugtong buhay po. Yun po yung bumuhay sa aking miracle baby na ngayon ay 6 years old na po. Yes! From 2017 na kailangan namin ng dugo once a week na at least walang 5 days old yung dugo. Na sila lang ang tumutugon, hindi ang Red Cross. Put that on record. Ay, sandali. Ay, ganon? Oo, na may mga processing fee pa ang Red Cross, pero kami mo, wala mo, hindi po kami kinukuha sa mga nangangailangan ng dugo. Opo. Free. Free yung dugo. Kaya minsan ho, meron bakla na nangangailangan ng dugo. Bigyan ko namin siya ng dugo at kulay berde po yun. Mahirap hanapin yun, Oo. At nandito na po sa ngayon, nakatayo sa inyong harapan. Ayan. Siya po yung sinuplayan. Sumobra po yung dugo, napunta po sa pisngi. Hindi. Kala ko kasi walang ilaw dito. Hindi po. Seriously. Pero meron syempre, hindi naman po kami makakapagbigay ng dugo kung walang magdodonate ng dugo. So, ang mga isinasagawa po namin, mga bloodletting sa buong Metro Manila at tinatawagan na rin po kami ng mga ospital mula sa probinsya para makapartner po sila. So, hindi naman po kami nag-i-impact ng dugo sa aming munting opisina, kundi nakikipag-coordinate po ang Dugong Alay, Dugtong Buhay sa mga ospital na may blood bank. Magsasagawa po kami ng bloodletting at doon po namin i-impact yung dugo. So, pag naka 100 bags po kami ng dugo, 50 po ang amin, 50 yung sa ospital kasi bilang pamalit namin sa serbisyo ng mga doktor at nurses doon sa bloodletting. So, yung 50% ng dugo sa kanila, yung 50 amin. So, pag may nangangailangan po, tatanong lang namin saan po kayong lugar. Dito po kami sa Alabang. O pumunta ka sa Asian Hospital, may dugo kami dyan. So, kailangan lang po ng firma ng doktor, ng endorsement ng doktor, kahit po screenshot, makukuha na po namin yung makukuha na nila yung dugo. Pag hindi po nila kayang kunin yung dugo, then binabantay nila ang pasyente nila sa ospital, meron po kaming heroic rider. Ito po yung mga parang grab driver o yung mga volunteers namin na riders na siya pong pumipick up ng call boy. Dali! Iba yun. Yung isang foundation yun. Siya po yung pumipick up ng dugo doon sa blood bank at ihahatid po sa isang ospital kung saan nandun po yung pasyente. So, ganun po nangyayari. So, nangangailangan din po kami ng funds doon lagi. Kaya ako po ay makapalang mukha na nang-hold up ng mga kaibigan ko dito sa showbiz. Ngayon, kung hindi po sila makapagbigay, panoorin na lang nila sa showbiz acting. Ay, sandali. Sandali. Nakala ko sa kolong. Joke lang. Wala lang Hindi, joke lang po yun. Joke lang. So, yun po, nag-release din po kami ng funds para doon naman sa mga, para po pag nagba-bloodletting kami, hindi po namin binabayaran yung mga blood donors, kundi pinapakain lang po namin sila bago sila matumba dahil naubusan dugo sa katawan nila. Oo. Para hindi mahilo. Oo. Kasi namumutla po yan, di ba? May mga doctor na at nurses, di ba, pinapakain din natin. Opo. Kasi wala namang bayad. Opo. Ang showbiz update po, ang nagbabayad po ng ilang gastusin doon sa clinic namin, sa opisina namin. At yung iba po
hino-hold up ko na yung mga kaibigan ko artista para lang po makapagpondo doon sa Dugong Alay, Dugtong Buhay. Kasi namatay na po yung presidente noon, kaya kami na po yung umako. Kaya hanggang ngayon naman, patuloy pa rin namang nabubuhay yung aming dugo sa pagtulong sa mga nangangailangan ng dugo. Kasama ang Kasuso Foundation po na siya namang sinusuportahan namin para po sa kanilang mga problema sa dibdib. Actually, di ba, ang simple lang, pag may